just business, man. It's just part of business, you know. Draymond before the game talked about this idea that Dalawang team na nagpapakita ng mataas na interes kay KD sa susunod na off-season. Ito yung dalawang team mga pare ko na pwedeng gumawa ng mga trade para makuha yung superstar na to ngayon ng Phoenix Suns. Ang tanong na lang ay kung pwede nga kayang mangyari yan o kung bitawan ng Suns ang superstar na to. Kung sa rumors lang pagbabasayan natin mga pare ko, itong San Antonio Spurs talaga at itong Lakers yung may mataas na interes para kuhain sa trade itong 15 times All-Star na si KD. Itong San Antonio Spurs kasi mga pare ko, ang plano talaga ay maging contender team mula sa Western hanggang sa Eastern at kita natin yan sa naging movement ng team na to. Kumuha sila ng veteranong star guard na si Chris Paul dahil naniniwala yung mga to na kailangan itong si Wembanyama ng isang veteranong point guard para masakatuparan nila yung pagiging dominante nito pagdating sa ilalim mula sa opensa at depensa, and yan nga mismo yung nangyari, di ba? Mas tumaas yung winning percentage ng mga to ngayon compared sa last season nila. Yung mentality nitong si CP3 as a veteran guard kinumbay nila sa isang rookie center na napaka-dominante sa ilalim at yung resulta ay naging effective naman talaga mga pare ko, di ba? Sinundan pa yan ng trade ng isang pang elite point guard na si De'Aaron Fox na galing naman sa Sacramento Kings. Talagang kitang-kita nga na mas nagpo-focus ang mga to na makakuha ng magli-lead at playmaker sa team para dito kay Wemby at mas nagpo-focus sa kanilang long-term team building. Yan yung isa sa mga pinagpo-fokusan ngayon ng San Antonio Spurs. Kaya naman talagang balak nga raw ng mga to ay makakuha ng isang superstar na kayang maglaro into small forward to power forward, and ito ngang si KD mga pare ko yung pinag-iinteresan nila dahil nga nakikita ng mga to yung maaaring maging outcome ng pagsasama nitong si KD at ng number 1 draft pick nilang si Wembanyama sa loob ng court. Talagang magiging unstoppable kung iisipin nga lang natin mga pare ko, di ba? Kasama pa itong veteran point guard na si CP3 at si De'Aaron Fox. Talagang gusto nga raw nitong San Antonio Spurs na bumalik sa kanila yung pagiging champion contender na nawala sa kanila ng halos isang dekada, di ba? Dahil kung matatandaan nga natin, 2014 pa nang huling mag-champion yung team na to. Yung position kasi nitong si KD na power forward sa Suns ay sobrang laki ng impact, and eventually ay nagagamit rin yan into small forward position. Kayang mag-lead ng team, game changer, isa sa inaasahan mula sa off-ball offense, perimeter to 3-point shooting. Talagang makikita mo yung laki ng impact at role nito sa isang team. At talagang sa isang team ay aasahan mo yung versatile nitong si KD at hindi maikakailang isa sa mga all-around player yan ngayon na naglalaro so far. Diba, mula sa height and skill, sobrang perfecto nga raw nitong si KD. Lalo na yung scoring ability niya na sobrang laki talaga ng impact sa teams na pinaglalaroan niya. Mula sa OKC, sa GSW na nakakuha pa to ng 2 times NBA champ at isang final MVP. Sa Brooklyn hanggang ngayon sa Phoenix Suns, diba? Talagang literal na nagiging isang contender yung team na pinaglalaroan itong si KD. At isa rin itong Miami Heat mga pare ko yan na nagpapakita ng mataas na interest dito kay KD next off-season dahil isa rin itong Miami Heat na gumagawa ng rebuilding sa kanilang roster. And even na tinapon nila itong star player nilang si Butler, ay nakakuha pa rin naman sila sa trade na yan ng asset player dito sa Warriors, itong si Andrew Wiggins, di ba? At itong Miami Heat mga pare ko yung team na mataas ang tsansa na makagawa ng deal at makuha itong si KD sa Suns sa susunod na off-season. Even na may mga ibang franchise na interesado at kasali sa trade na yan, itong Miami Heat pa rin yung posibleng araw na manalo sa trade deal na to para kay KD. Dahil itong Miami yung kayang magbigay ng mga asset, position sa salary cap. Yan yung magiging advantage nga raw ng Miami sa trade dahil kayang-kaya ng mga to na ibigay sa Suns yung offer na kakailanganin nila sa trade na yan. And for sure mga pare ko, na isa na rin yan ngayon sa pinaghahandaan nitong Miami Heat dahil malaki yung kagustuhan ng mga to na maging isang champion contender ngayong season. At itong si KD yung nakikita nilang sagot sa plano nila na yan. Dati pa talaga mataas na yung interest nitong Miami Heat kay KD. 2019 pa mga pare ko, sumubok na yung mga to na makuha sa isang trade yan, pero lumipas na nga lang yung season at bigo pa rin yung mga yan hanggang ngayon. Wala pa rin kasiguraduhan kung handa na nga ba itong si KD na makipag-partner ngayon dito kay Pat Riley. Sila Bam Adebayo at Tyler Hero yung dalawang players na nasa maximum salary ngayon ng Heat. Kaya kung pagdating nga lang raw sa salary cap, kayang-kaya magbigay ng mataas na offer itong Miami Heat sa Suns para dito kay KD. At magbigay ng mga asset players sa trade para lang masagawa yung trade na to.
Kaya ang tanong na nga lang ngayon ay kung handa ng bitawan ng Suns itong superstar nila at itong si KD handa na rin nga umalis sa team na to. Yan nga mga pare ko yung dalawang team na sobrang taas ng pinapakitang interest para makuha lang sa trade itong si KD sa susunod na off-season.